Kabataan, pag-asa ng bayan, kasabihang iniwan ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Subalit sa kasalukuyang henerasyon na napakabilis ng pagsulong ng teknolohiya, samot-saring kaalaman ang natututunan ng kabataan, kaalamang lubhang nakakaapekto sa matuwid na landas tungo sa magandang kinabukasan. Si Jeremiah ay isang karaniwang kabataan na naghahangad makapagtapos ng pag-aaral. Sa murang kaisipan, ang pagkakalantad sa mga text clan at computer games ay minsang nagnakaw ng kanyang pangarap. Naging addict ako sa text clan nung before, nung age ko na 14 years old. At yung time na yon talagang doon ako natutong uminom, makapag-barkada sa mga ibang tao na hindi ko kilala. Every minute, every second, nagte-text. Kahit kumakain. After ko mag-school, then yung mga natitira kong baon, may diretso agad ako sa computer shop para mag-games na. Kasabay sa pagkawala ng gana sa pag-aaral, ay ang pagkakaroon ng di magandang relasyon sa kanyang magulang. Sinundo niya ako sa computer shop. Ilang oras na ako nung nakaupo dun sa computer shop. Siyempre, bilang kabataan, gusto ko rin na masunod yung gusto ko rin. So, sinuwi ko siya. Dumating sa puntos na ayaw talaga siyang makinig. Napaiyak nga ako kasi sabi, pinagpalit mo ako sa computer na yan. Dahil sa patuloy na di magandang ugali ni Jeremiah, hinikayat siya ng kanyang ina na sumama sa isang retreat sa kanilang simbahan. Last part po nung seminar na po na yun, pinag-pray po kami ni Pastor Chris and na-realize ko po yung mga wrong concept ko po na ginagawa ko po dati. Naramdaman ko na mali pala yung ginagawa ko at na may binigay sa akin na word si Lord na meron siyang plano sa akin na mas malaki pa dun sa gusto ko. So yun, dun ako nagsimulang ibigay sa kanya yung buhay ko, that siya na yung kumilos sa buhay ko. Yon ang nagbukas ng pinto upang manumbalik ang minsang nawalang direksyon sa buhay ni Jeremiah. Addicted ako kay Lord na every time na lagi ako nasa church, every Sunday, every Saturday, then talaga nag-invest talaga ako lalo na sa music. Kung dati ay inuubos ni Jeremiah ang panahon sa pakikipag-eyeball, ngayon bonding time naman sa Panginoon ang hilig niyang gawin bilang isang musician. Nakita namin yung talagang naging commitment niya, lalo na sa area ng worship team. Marami siyang mga talento na kung saan nakita namin at naniniwala kami na sa patuloy niyang paglago sa Panginoon, madidevelop pa yung maraming mga giftings na binigay sa kanya ng Lord. Pag inuutusan siya, kung saan na lang silang kumikilos, malaki ang pasalamat ko sa Panginoon dahil ginamit yung AGR na yon upang siya ay lalong mapalalim pa sa kanyang spiritual. Kasunod na doon yung paano igagalang yung magulang. Ang naging desisyon ni Jeremiah na talikuran ng madilim na buhay ang naging bunga ng isang maliwanag na kinabukasang naghihintay para sa kanya. Mas maganda na magiging inang isang youth sa church kasi mas magagamit yung kabataan sa church. At mas malaki yung impact ng isang kabataan sa isang community kasi once na magpagamit kay Lord, talagang iba yung impact. Actually, yun ang challenge sa mga magulang ngayon, na dahil nga sa technology, di ba Alex, talagang na-invade na yung mga smartphones, even desktop, laptop, di ba? Talagang laptop. No, talagang tama sa suot mo, Stuart. Hindi, kaya nga so dapat talagang we have to enjoin the parents, no, na hindi pwedeng i-ignore lang natin na doon nilalagay yung oras nila palagi sa mga gadgets. Kasi hindi yun ang design ni Lord for our children. Kailangan, we have to take a more vigilant position na we need to regulate. No? Dati, magulang lang tayo, there's no such thing as gadgets, but now we need to be media mentors. No? We really need to have a media plan for our kids na hindi lang doon napupunta. Kasi tingnan mo nangyari kay Jeremiah. Ang dami pa pala niyang ibang kakayahan, di ba? That was, kumbaga, exercised when he gave his life to the Lord. Di ba? So, kailangan may accountability rin, lalo na sa time, di ba? Yes. Kasi maaring yung iba, hindi naman talaga yung most of the time nasa video. Pero
alam po ninyo, ang importante ay magkaroon tayo ng responsibility sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, katulad na ng ating pong oras. Kasi kung tayo po ay nadidistract sa mga bagay na ito, then nasasayang ang ating buhay. No? We live a wasted life kasi wala namang ano po yun wala naman talagang direksyon. At parang yung destiny mo ay nakukuha ng kaaway. So, kapatid, kung nakaka-relate ka dyan o kung ano man, nasadla ka, kung bisyo naman ang ano sa iba, o di kaya yung pangarap mo, nagkakaroon ng stumbling block, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkatunay, Lord God, na marami pong mga tao ngayon, Panginoon, hindi nila nararating ang kanilang pangarap sapagkat napakarami pong mga distraction sa kanilang buhay. Lord God, yung mga bagay na dapat, Lord God, na napupunta sa kung saan ang kalooban ni Lord sa kanilang buhay na naliligaw sila ng landas. At alam ko, Panginoon, na marami sa amin po mga nanonood at nakikinig ngayon, Panginoon, na may struggles, lalo na, Panginoon, sa mga bondages. Kaya, Panginoon, nananalangin po kami, Lord God, at para doon sa mga sumasabay po sa amin, na kami, Panginoon, na humihingi ng tawad sapagkat bali ang iniisip namin, Panginoon, sarili na lamang namin. At hinahanap namin ang kaligayahan sa mga gawain ito, Lord God, na hindi naman po nakakapagbigay luwalhati sa iyo. Bagkus, kami po inalilin lang ng kaaway sa mga those precious hours that are wasting away and even our lives are wasting away. At kami po humihingi ng tawad dahil sinasayang namin, Panginoon, ang aming buhay. Lord, patawarin niyo po kami at sinusuko namin ang aming buhay sa inyo, Lord God. Mula ngayon, Panginoon, ay binubuksan namin ang aming puso and we accept you as our Lord and Savior. Gabayan niyo po kami, Lord God, na maranasan po namin ang buhay na ganap, ang buhay, Panginoon, na kasaya-siya, Lord God, an abundant life that you have promised for those who will accept you as your child, Lord God, as child of the most precious King. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap po namin ang iyong pagpapala po sa amin. Puspusin niyo kami ng iyong banal na espiritu na makalakad kami ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabayan mo ba kami sa panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ngayon ang spiritual birthday mo. Mark this day on your calendar. Ang buong kalangitan ay nagagalak sa iyong pinakamahalagang desisyong ginawa. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong pagtanggap kay Jesus. Please text YES, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. At sa number 092530033000. Please text us your eternal blessing. Our texting instructions are on your screen. Bilang Kristiyano, ano ba ang ating papel para sa pagbabago? Alamin po natin sa report na ito. Lahat tayo ay mayroong layunin sa mundong ito. Ang layunin ng buhay ay lalong nabibigyan ng kahulugan at direksyon kapag nakilala natin ang Panginoon. Ganito ang nangyari kay People's Champ at Senator Manny Pacquiao nang kanyang nasumpungan ang totoong halaga ng kanyang buhay sa likod ng kinang at tagumpay. I always remember that you know why God raised me from nothing into something for a purpose. You know, I think that purpose is to share the word of God and to inspire people and bring more souls into the kingdom of God. Isang halimbawa si Senator Manny Pacquiao sa maraming mga matagumpay na tao na ngayon ginagamit ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Sa Senado ay kilala siya sa paninindigan sa mga isyu na ayon sa salita ng Diyos. Everywhere I go, I encourage people to read the Bible, make their devotion, reading the Bible, have time. Like I said, read the Bible continually, pray continually. Until when? No, until you are still alive here in this earth. Our life here is temporarily.
All these things that we have is temporarily. But make sure that after your life here, after our lives here, in this world, make sure that you are going to the eternal happiness. Because if you're going to eternal suffering, there's no way to go back and repent. Katulad ni Senator Manny, tayong lahat ay inutusan ng Panginoon na maging asin at ilaw ng mundong ito. Nasa gitna ng pagyabong ng mga immoral na gawain at pagkwestiyon ng maraming tao sa katotohanan ng Biblia, dapat tayong mga Kristiyano ang siyang unang-una na dapat tumindig at ipaglaban ang salita ng Diyos. You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. So, stand firm in the faith. You know, hindi baling magalit yung mundo, wag lang magalit ang Panginoon sa atin. Pag may nakita tayo na sinusuway ng salita ng Diyos, we have to speak and rebuke even the politicians. No? Kagaya ng ginawa ni Elijah, ginawa ni John the Baptist. No? We are the prophetic voice. At saka yung mga prophets, they rebuke the kings in the Bible. So that's our role, no? Bilang tagapagkalinga ng salita ng Diyos or ng katotohanan. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Ngayong gabi, doktor na may sakit sa puso at asma, himalang gumaling. Tunghayan kung papaano. Saan matatagpuan ang mataas na krus na ito? At ano ang kwento sa likod niyan? Sabay-sabay nating tutukan sa Mapalad! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Every big thing starts from something small, and the big impact you're seeing traces back to your simple gesture of giving. Never underestimate the impact you have on someone else's life. For your donation of 500 pesos, this gift will be yours. Make a difference where it matters. Join us in our mission. Partner with us. Abogado yung biniktima mo. Sigurado ka ba makakalaya ka rito? Hoy, may bisita tayo! Hindi ako magnanakaw. Magnanakaw sa labas, magnanakaw hanggang sa loob. Didalundan na. Paano ko mananampalataya sa Diyos na hindi ko naman nakikita? Welcome back to the 700 Club Asia. Kasama ko ngayon ang veterinary doctor, founder, and administrator of Solomon's Excellence Academy School and the chairperson of Amne Women, or Association of Ministers and Ministries in Nueva Ecija. She's a motivational speaker, preacher, and singer-songwriter and a friend. Please welcome Dr. Kit de Guzman. Hi, Kit. Hi, Miss Felici. Thank you for joining us tonight. And thank you for inviting me over. Ayan, I'm excited to hear your story and, you know, let everybody else hear. Let us know about the time na nagkasakit ka. Ano ba yung story behind that? It was really heartbreaking. It was 2004. Na-diagnose po ako na meron po akong asthma and heart problem, and because of my thyroid, it affects my heart. Okay. So that happened to me. It's like a complication of asthma. And nagkasakit ako for 5 years. Imagine, 5 years ang aking ordeal, ang aming pinagdaanan ng mag-asawa. And after ng hospitalization, kahit na ayuwi na ako sa house, ano pa rin ako bedridden pa rin ako for almost a year. Yeah. Imagine that. Hindi mo kayang tumayo on yourself, hindi mo kayang lumakad, hingal na hingal ka. And parang double yung pressure because you can feel it and then you can see your loved ones and how they're reacting to you. Yeah. No? Maliliit pa yung mga I have 2 small children then. 2 years old pa lang yata yung pinaka matanda ko, and then 1 year kasi sunod sila. And ang hirap na nandun ka lang nakahiga and you will see people doing things for you. Mahirap pala yun. Yes. Yeah. They just bring you food and water while you're there.
well, you're here now, Kit. So, the Lord healed you from that situation, delivered you from that. So, paano? Paano niya ginawa? Yes, miraculous din, sis. We were in a hospital. Nasugod ako because na-stop yung heartbeat ko sa house. So, dinala ko ni husband sa hospital. So, probinsya kasi, so walang doctor. So, mga nurses lang. So, may isang doctor doon, I don't know, parang hindi tama yung mga medications ko that time. And we were left alone ni husband sa isang room. And totally, I felt death. Okay. Namatay ako literally in the hospital. Oh, wow. Yeah, from foot up naman ang aking death. And then, what do you mean by from foot up? Yung mararanasan mo yung death from foot. It's like you just felt nawawala ka na. Yeah. Okay. I'm in a place, a different place. Okay. So, imagine that. Yun ay patunay na ang ating espiritu ay buhay. Magpakilam after our life here. Okay. And then, my husband was there. Kami nga lang dalawa. Hawak niya yung kamay ko. And he prayed. Nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, ibalik mo ang aking asawa. Maglilingkod ako sa iyo. And now he's a pastor. He was not yet a pastor back then. The Lord listened to his prayer. And then, yun nauwi na ako. And then, every day, devotion sa Panginoon. And then, every day, may mga women sa bahay. We pray there. Every day, then, meron akong quiet time and devotion. Sinusulat ko yung mga mensahe ng Panginoon sa akin. And usually from Psalms, susulat ako. Hindi ko nararamdaman na ito pala ay mga lyrics na ng mga awit. Okay. Kaya ipinanganak ang mga awit na ito. Okay. So from that ordeal, you were able to parang in a way find a calling? Okay, in terms of the area of music. So, paano naman kayo nahilig sa music? I mean, was it something you always wanted to do? Yeah. I met the Lord. Nakilala ko ang Panginoon 1993. My first ministry ay sa worship leading. Okay. So, 1993 yun. And then, nagtuloy-tuloy. And then, nitong nagbukas ang Panginoon ng ministry, hindi na lang sa worship leading. So, pinromote niya kami to pastor a church, Jedediah Church, in Nueva Ecija also. Okay. And then, yung original na ministry niya, ibinalik niya ako. And may additional pa. May mga original songs pa siyang ibinigay with all the melodies in there. Okay. So ito po. Yeah, this is the, yes. This is her CD. Okay, how many songs are in this? Okay, so meron po tayo dyan na praise and worship songs. Meron po tayong 10 songs, 5 Tagalog. Yes, it 5, says, Let God Arise. Let God Arise. Okay, 5 Tagalog. And then 5 English, Okay. 5 fast, and then 5 solemn. Okay. So, pwede po nilang maawit sa mga churches. Pwede rin pang special number kasi kasama na po yung -1. Oh, see, may performance track na pala. Yes. You know, so you can actually use it to minister. Right. Okay, wow. How generous of you, di ba? Magagamit That's na nila. wonderful. Magagamit na rin nila ito. Sa churches. You know, Kit, sa mga pinagdaanan mo sa buhay, okay, ano-ano ang mga mahalagang aral, no, the lessons that you learned, you know, that you would like to impart and share with others? Pinakamalaking nakita ko, our God is really bigger than anything na pinagdadaanan natin. Amen. Kahit ang karamdaman, God is bigger than that. Amen. Kahit ang ating mga problema, God is bigger than that. This miracle happens because nakita ko yung faithfulness ng Panginoon. And His love is more than anything we can ask for. Kaya nga nasulat yung isa sa mga songs dyan, yung Inibig Mong Lubos. Wow. Sobrang nakita ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin. It's not about how I love God, how much I love God, because it will never be perfect. But His love for us, yun ang perfect at naging perfect tayo because of that. Because of that. How beautiful. How wonderful. Thank you, Kit, for sharing even just a segment, you know, of what God has done in your life. I pray that it will be an encouragement to those who are watching us. And I'm sure that this is not, you know, this is not the only thing the Lord has planned for you and this CD. I just declare that no eye has seen, no ear has heard what God has in store
Amen. for you. Okay. I receive that. Abangan mamaya si Dr. Kit sa kanyang inspiring song at abangan din ang aming papremyo. Susunod na. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, ano ang pamagat ng kantang ito? Binago mo. Is it A, iniibig kita? B, inibig ng Diyos. C, inibig mong lubos? Itawag mamaya ang inyong sagot sa aming hotline 737-0700. Kaya kopyahin o picturean nyo na ang number na naka-flash sa inyong TV screen. Again, 737-0700. O mag-text ng Tuesday promo, space, letra ng inyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. Sa number 0925-300-3000. Only the 15th caller and 15th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! At para makasigurado sa inyong sagot, abangan mamaya ang inspiring song ni Dr. Kit. Ikaw bata kang ilang beses ko masasabihin sa'yo na huwag ka magkakalat, ha? Pilat, featuring Sanya Lopez, struck the hearts of millions of viewers nationwide. Napaiyak po ko sa napakagandang storya ng Pilat. Thank you po for making programs like Tanikala. It is so inspiring. Bilib ako sa lakas ng loob ni Teresa. Sa kabila ng lahat, natuto pa rin siyang bumangon. A DVD of this telemovie will be yours for your gift of 1,000 pesos. Your gift will help us produce more true-to-life stories of people freed from the bondage of addiction, brokenness, abuse, and many more. Create an impact where it matters. Call now and be a CBN Asia partner today. Ito ang Mount Samat dito sa Pilar, Bataan. Tanyag ang bundok na ito sa ating kasaysayan na kung saan naganap ang mga bakbakan ng mga Pilipino at Amerikano laban sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Andito po ako sa dambana ng Kagitingan, on top of Mount Samat in Bataan, where stands this 92-meter-high cross. Ang Bataan po ay famous for its Death March. But this cross stands here today, symbolizing God's mighty presence over this place, that no longer will the spirit of death hover over Bataan, but the spirit of life, abundant life, the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Si dating Pangulong Marcos ang nagpatayo ng naturang krus upang bigyan pugay at parangal ang mga sundalong Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay para maipagtanggol ang kasarinlan at soberanya ng Pilipinas laban sa mga Hapon. Ito ang naging simbolo ng kanilang sakripisyo at katapangan. Sa ngayon, patuloy na sinasariwan ng dambana ng Kagitingan ang tunay na kadakilahan ng isang kawal na Pilipino. Ganon din ang katatagan ng ating bayan. Alam mo, Alex, sometimes we take for granted, no, yung kalayaan na nararanasan natin ngayon. Nakakalimutan natin na marami ang nagbuwis ng buhay, so that we can enjoy our freedom today. Nasagot na rin yung tanong ko sa'yo kanina yung off-air, yung ibig sabihin, yung bakit sinicelebrate talo. Kasi nga, because of the cross, may redeeming factor na hindi na ulit magkakaroon ng mga kamatayan sa lugar na yun. Amen. Ito na ang sagot sa aming Tuesday promo. Ihanda na ang inyong telepono o cellphone para itawag o i-text ang inyong sagot. Mula sa kanyang Let God Arise album, ito ang inspiring song ni Kit de Guzman, Inibig Mong Lubos. Buhay ko'y binago mo, niyakap at nilinis mo, kinalimutan
pag-asa sa buhay ay nakamtan, natagpuan sa karumihan, pinawi ang karamdaman. Ako'y inibig mong lubos, tinanggap muli ang iyong buhay, ang tumubos. Ako'y nilinis, pinatawad ang lahat ng kamalian. Ganyan kalawak ang pagmamahal. Jesus, ako'y nilingap mo. Doon sa krus, ikaw ay pinako. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Hindi mo iiwan kailan pa man. Ika'y handog sa kasalanan. Pagsamba ko'y inaalay. Ako'y inibig mong lubos, tinanggap muli. Kaligtasan ay natamo sa iyong pag-ibig. Kapighatian at hirap ay iyong pinasan. Ganyan kalawak ang pagmamahal. Binuhat mo ang sala ko, ika'y hinamak at itinakwil. Tinanggap ang dalamhati, sa iyong latay ako ay gumaling. Ako'y inibig mong lubos, tinanggap muli ang iyong buhay, ang tumubos. Ako'y nilinis, pinatawad ang lahat ng kamalian. Ganyan kalawak ang pagmamahal. Ako'y inibig mong lubos, tinanggap muli. Kaligtasan ay natamo sa iyong pag-ibig. Kapighatian at hirap ay iyong pinasan. Sa diyang ganiyan kalawak ang iyong pagmamahal. Maraming magulang ang nag-alis ng mga TV sa kwarto ng kanilang anak at pinalitan ito ng computer. Sa pag-aakalang maaari nila itong gamitin sa paggawa ng kanilang mga homework. But when you allow your children to have free access sa internet, it opens a portal to a whole new world, and part of that world is an evil world, no? That teaches kids to even try to commit suicide.